pagkaroon po ng sariling bahay, isa ito sa mga dahilan ng mga Overseas Filipino Workers o OFW kung kaya sila nagsasakripisyong mga ibang bansa. Maraming nagtatagumpay sa misyon na ito. Ngunit para sa mga OFWs mula Antipolo at Nagcarlan, mission failed sila dahil sa mga manlulokong developers. Gamit ang mga pinaghirapan nilang pera sa ibang bansa, bumili sila ng lupa sa Scorpion Ram Development at Arveso Property Development. Ang kanilang pinaghirapang pera sa ibang bansa, naglahong parang bula. Dahil di pala legit ang mga developers na ito. Lumapit sa ating tanggapan ang ilang residente at balikbayang OFWs na pinangunahan ni Telma Bagabagon upang isumbong ang sinasabing panlilinlang ng mga developer. Ayon sa kanila, naghulog sila ng reservation fees at buwan ng amortization sa Scorpion Ram Development at Arveso Property Development sa pag-asang magkakaroon ng sariling lupa ang kanilang pamilya. Ngunit matapos ang ilang buwan ng pagbabayad, wala manong malinaw na titulo, wala ring maipakitang maayos na dokumento at tuluyan ang hindi makontak ang mga kinatawa ng kumpanya. Pinuntahan po natin ang mga nakarehistrong opisina ng Scorpion Ram Development at Arveso Property Development. Ngunit sa ating pagdating, wala na mga ito sa kanilang mga tanggapan. Sarado na ang opisina. Walang mahanap na responsable sa panluloko. OFW po ako noon. Gusto ko lang talaga magkaroon ng pundar dahil po si meron ako. Tapos nakita ko to, sabi ko 120 square meter. Sabi ko, maganda to, sabi mura pa. Siguro within days, dinala po niya kami dito. Ako lang po muna yung unang kumuha. Pangalawang punta ko po dito, pumirma na rin po yung kapatid ko. Pre-pandemic pa po yun, tuloy-tuloy po yung bayad namin. Medyo kinabahan na ako noon, bakit natin need tumigil magbayad. Nag-research ako, so doon ko nalaman yung sa site ng DSUD. Tapos doon ko nakita na may cease and desist sila doon sa site ni DSUD. Tapos chinek ko rin yung kung may license to sell sila, yun wala pa. Nag-start kami lumapit sa isang abogado. So, doon po namin, sinusunod siya yung Agustin Samones. Ang dami nang nakalagay sa FB na marami pa lang din na nakahang din ng mga kumuha. Na sinasabi nila na scammer. Sabi sa akin ng abogado, di ko po alam kung ba't niya nasabi yun, na scammer daw. So, parang napag-uusan po ng langit at lupa. Saan na yung po? Kasi kukumpay po yung binayad na sa pamilya. Nagduda na ako, sabi ko, parang scam na to kasi palipat-lipat sila. Wala na akong contact sa ano pa man kasi yung cellphone na iniwan nila dun sa nakapaskil dun sa labas ng office nila dito sa Concepcion, Marikina. Hindi mo na matawagan. 2023 pa pala, yung mga buyers doon na nalaman na scam siya, tapos naglahat sila nag-a-apply ng refund. Yung iba doon, nag-file na ng case, personal silang nag-file ng case kay Samones. Pero, ang sabi niya doon, never daw umattend si Samones sa hearing. Ngayon, lahat ng binigay sa aming documents sa transfer certificate of title, yung mga resibo sa Amelia, peke siya. Nagpahulog po siya ng lupa pero hindi pa kanya yung lupa. Ito po yung sign na nilagay nung pinakamay-ari po ng lupa. Sa ilalim po ng ating batas, malinaw na dapat rehistrado at may kaukulang lisensya mula sa Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD ang mga nagbebenta ng subdivision lots at real estate projects. Ngunit sa kaso ng parehong Scorpion Ram at Arveso, kinumpirma ng DHSUD na wala silang papeles. Nag-issue rin ang ahensya sa Tutok Tulfo 2.0 ng mga sertipikasyon na nagsasaad na hindi lehitimo ang mga kumpanyang nagbenta ng lupa.
Ang kahinaan ng mga OFWs na ideyang makakapagpundar na sila, sinasamantala ng mga estapador at ahente at kumpanya. Ayon din sa DHSUD, marami na rin namanong complainants sa lumapit sa kanilang tanggapan laban sa Scorpion Ram Development at Arveso Property Development. Patuloy umano nilang inimbestigahan ang nasabing developer at hinihikayat ang iba pang posibleng biktima na magsampa ng formal na reklamo upang mapabilis ang aksyon. Ngunit para sa mga OFWs na nawala ng ipon, hindi sapat ang investigasyon lamang. Ang kanilang hiling, maibalik ang kanilang pera at mapanagot ang mga nasa likod nito. Kaya sa tulong po ng ating programa na ilapit ang mga biktima sa NBI upang makapagsampa ng mga kasong kriminal at sibil laban sa mga fake real estate developers. Saan lugar to? Antipote. Parehas na na realty company. Thank you sa tiwala niyo sa NBI, ha? Yeah. Hope, So sila sila Agent Durian, sila Agent Sabel, Agent Iris, bahala sila. Tinitiyak ng DSUD na ang mga ahensya ng gobyerno at ang publiko ay may sapat na kaalaman, kagamitan at koordinasyon upang maiwasan ang scams, maprotektahan ang mga mamimili at mapanatili ang integridad ng real estate sector. Ang DSUD ay nagsasagawa ng isang proactive at multi-ahensyang hakbang upang maiwasan ang mga pandaraya at panglilinlang sa real estate sa bansa. Ang pananamantala sa mga OFWs ay hindi lamang simpleng panluloko. Ito ay pagsasamantala sa sakripisyo ng mga Pilipinong nagbubuwis ng buhay sa ibang bansa para lamang mabigyan ng maayos na kinabukasan ang kanilang pamilya. Patuloy po nating tututukan ang kasong ito. Hindi po dapat pinapayagan ng mga mapanlinlang na developer na basta na lamang maglaho at iwan sa ere ang kanilang mga kliyente. Bilang chairman po ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development at Committee on Foreign Relations, sisikapin po nating mabigyan ng boses ang ating mga OFWs at tiyaking may mananagot sa ganitong uri ng panlilinlang. Ako po si Erwin Tulfo, ang kakampi ng mga inaapi.